Ano pong mga benefits ng shampoo niyo, Queen? Ng Of course, shampoo? ang Avaba Gansha, kapag gumamit ka nito, lahat ng maikli sa'yo ay hahaba. Katulad na lang ng baba, ahaba, ang ilong mo kapag wala kang ilong, haba din. At syempre, kapag maliit ang nota, hahaba din. Taray! Thank you! Period! You are the winner of this week's Snacksy Challenge. Siguro kung totoong product yan, Queen, milyonaryo ka na. Ay, marami talagang bibili nun, di ba? Lalo na yung mga jutes. Sorry. Drag ha! Drag ha! The library is officially open. So, off-Ryan na! Welcome back to another episode of Drag, the newest, the freshest, and the gaggiest Drag Race Philippines recap series. I am Migs, the ultimate drag superfan, and joining us today in our 8th episode is an alternative pageant queen and Nectar's Thirst Drag winner. Please welcome, Ava Gansha! Hey! Nilapit, hey! Oh, hello, Queen! How are you doing today po? Okay naman, pulang-pula. Pulang-pula. Diba? Share mo naman ang inspo mo for this look. Ano ba ang for this look, gusto ko lang medyo pageant siya kasi yung waist dito hindi lang makita pero sobrang sense siya. Tapos eto, pinaganto ko to, pinasadya ko kasi inspired to kay basta may isang queen siya na inspired sa US. Tapos pinaka main concept na to para yung shoulder ko kasi sobrang laki niya. Borta kasi yung dito ko kapag nakasando. So pinasadya ko siyang ganyan. Tapos dito Borta queen. Sexy pa rin. Ayun. Very Tina Burner, di ba? True, ganon. Parang polish po ng look nyo today. Ala, may we know kung how long have you been doing drag na po? Ano lang, actually. Ayun, honestly, this year lang, February 17, yung full drag talaga. So, like, 6 to 7 months pa lang ako nag-drag. Ooh, hindi halata, Queen. Thank Parang you. May mga nga dyan na ang tagal-tagal na. Hello! Start pa lang talaga. Pero grabe yung yung drag niyo po, like, na-mention nyo na 7 months pa lang, di ba? Yes. Hindi halata, it's really giving. Thank you. Kamusta naman po ang mga gigs nyo? Yeah, actually, after ko sa Nectar, dun nag-boost yung mga gigs. Like, nung Pride, like, sunod-sunod yung gigs ko nung Pride, and then July and August. Yun, nagsunod-sunod siya. Nakapunta ako ng show sa barangay, and then meron din sa Empty Stomach, nag-rapture na rin ako, and ayun. Like, sunod-sunod talaga siya. May mga events outside din ng mga bars. So, thankful. And di ba po winner kayo ng Thirst Drag? Yes, ng Thirst Drag. And then, hindi sa Nectar, sa may sa may rapture. Sa rapture pa? E di na mali pa lang intro natin. Carry lang yun. Guys, yung intro, wag nyo na lang, ikat nyo na lang yung Nectar. True. Okay. Pero ayun po, speaking of that, share nyo naman po kung anong story behind your name, Ava Gansha. Ayun, actually, hindi talaga siya Ava Gansha before. It started Vagansha. So, isang word lang siya na Vagansha. And yung Vagan means it's eccentric person. And it's avant-garde. So, yun yung pinaka-aesthetic ng drag ko is avant-garde actually. Nagiging sexy lang siya in times na kapag gusto ko yung look ko is medyo pageant pa rin. Pero, ayun, avant-garde. And then yung siya, or yung SZA or Ziza, nakuha ko siya sa may singers na si Ziza. And then, meaning niya is a girl name means victory. Ayun. Ala, ang galing. Akala ko Bagansha lang, pero ang dami palang pasikot-sikot. Yun yung Bagansha pa lang yun, Migs. Pero, ayun, pinalitan ko siya kasi pili ko na-ansya ko sa Bagansha. Parang yun nga, yun sa may mga barangay. Bagansha! Tatakbuhan yung mga bakla, tatago, gano'n. So, iniba ko siya. Ginawa ko siyang Ava Gansha, which is mas sweetie. And then yung Ava, nakuha ko siya, of course, kay Ava Max. Ay, ang dami. Ano ko rin kasi, amats ko rin yung mga buhok niya, and then yung styling,
Ganun. Grabe ang name. May mga etymology, ganyan. Diba? Kulang na lang may mga Latin word, may mga True. Greek word. Very pageant. Ang galing, na-amaze ako. Kasi akala ko like talaga noong una, Vagancia lang siya. Yung pala. May other, reasons May behind meanings it. talaga siya. Yes. Ang galing. So, ayan po. Very perfect siya, especially for our episode this week, which is the branding challenge, diba? Excited ka na ba, Queen? Of course, pulang-pula ako ngayon. Brand the brand to. Let's go. Ayan, sige. I think we can start with the episode na. Alright. So, ayan po. It's not the dress. After last week's non-elimination episode, the Queens entered the workroom very happily. How do you feel about the season's top 6, Queen? Well, yung top 6, sobrang deserving niya. Para sa akin, sobrang strong ng top 6 natin. This episode, like Bernie and Jessica Cat, may representation ng Cubao, may representation ng alternative drag which is OV. So, sobrang diverse and may trans din. So, ayun, sobrang full package ng top 6 natin. Wala akong masasabi. Ikaw po ba, Queen? Saan po, or sinong Queen ang parang connected ka sa top 6? I'm actually much more connected. Of course, Cubao Drag, which is Arizona. And sister ko si Arizona. Outside drag din actually. Bago pa siya maging Drag Race Philippines. Ang galing. Like, nakakasama niyo na po talaga siya sa mga show sa Rapture. Yes, oo. Ano naman pong experience yung working with Miss Arizona? Pwede mo ba i-share? So, talaga siya, same na same siya sa may TV and then outside camera. Garon na garon talaga siya. Like, maoy talaga dahil. Shot talaga akong shot. Mas gusto niya na nagpe-perform siya ng lasing. Siyempre, mas nag-e-enjoy and then mas dun na open yung confidence habang nagpe-perform. So, garon na garon talaga siya. Walang pinagbago. Para siyang PBB, gano'n. PBB? Sinaso. Diba? So, sino po yung mga queens na may pinagbago sa Drag Race? Pinagbago? Ayoko na mag-talk. Bahala na sila doon. Kung hindi sila totoo, gano'n. Okay, so ayan, moving on po. For the mini challenge naman, Mama Pao announces that the queens will read each other to filth by flip-topping. Ikaw ba, Queen? Do you know how to read a queen? Oo naman, syempre, no. Hindi tayo magiging dragon kung hindi tayo marunong mag-read ng mga queens. Totoo. Kasi reading is what? Diba? Fundamental. At saka yun yung hinihintay ko rin. Sabi ko, ba't parang tagal ng reading challenge? Tapos, ayun, naloka ako na iniba pala nila ng concept. So, yun, perfect naman siya. And since reading nga po ang mini challenge this week, meron po ba kayo dyang nakaprepare kay Miss siguro Arizona na lang? Ay, ba't yung Arizona? Ayoko. Sino ba? Salmonella na lang siya. Ay, may lang. Grabe, puro bunot si Miss si Mother Salmo. Ayoko, baka maano ko eh. Sige, tsaka na lang yan. Oo, tsaka na lang. Na lang natin, i-save na lang kapag nag-Drag Race Philippines na si Miss Eva, di ba? Manifesting. Yes. Natakot na ako mag-read. So, I'm going back po, Queen. For you, who did the best in this mini challenge? Sa flip-top. Definitely Arizona did well. Like, super. Sobrang nag-enjoy ako sa may flip-top niya. Rap battle na ginawa niya sa mga queens. Inisa-isa niya kasi talaga eh. Tapos, sobrang catchy ng mga words. Parang yung wordings kada first and then kada last, tumutugma siya. Tapos, ansya talaga yung mga queens. Nakakaaliw. Ayun. Diba? Very bet ko yung part na ni-read niya si OV, yung multo daw. Diba? Tawang-tawa din ako doon, shoota. Ayun. So, ayun. Very deserved naman ang winning Miss Arizona. Super. So, we agree. Agree naman. Okay. Deserve po ang mini challenge winner. Deserve. Arizona. Malala. 20K. Sabi niya pang $20 eh. Sana daw, $20. Totoo. Diba? Ayan. Moving on naman po, Mama Pao announces that this week's Maxi Challenge is a branding ding challenge. Ayan. Speaking of, ayan. And the queens will create their own shampoo commercial while showcasing their branding. Ikaw, Queen, kung ikaw yung nandito sa episode, anong gagawin mo since shampoo commercial siya?
Of course, mag-stick pa rin ako sa may color ko, which is red. Tapos, kunyari ito yung shampoo. Wala, nagka-shampoo ko dito. Hindi, yung sa may, sa may contact lens. Avava shampoo. Mga gano'n. Gagaling yung pangalan. Siguro, Avava shampoo. Mag-stick na lang ako sa may kung anong meron ako para hindi nila ako ma-ansya. Ako na lang mag-aansya sa sarili ko, di ba? Gano'n, para mas perfect siya. Saka nandun din yung branding ng, of course, Avava Gansha. Period. Diba? Ano pong mga benefits ng shampoo niyo, Queen? Ng Of course, shampoo? ang Avava Gansha, kapag gumamit ka nito, lahat ng maikli sa'yo ay hahaba. Katulad na lang ng baba, ahaba, ang ilong mo kapag wala kang ilong, haba din. At syempre, kapag maliit ang nota, hahaba din. Taray! Thank you! Period! You are the winner of this week's Maxi Challenge. Siguro kung totoong product yan, Queen, milyonaryo ka na. Ay, marami talagang bibili nun, di ba? Lalo na yung mga jutes. Sorry. Lalo din sa Pilipinas. True. Titan gel pala. Titan gel. Avava gel, gano'n. Parang meron ako dito. Sorry, wala pala. Eme lang. Very bad. Ang galing. Grabe, sobrang gamay niyo po talaga ang iyong branding. I thank you. And if ever na makasali po ako sa Drag Race Philippines and may commercial challenge, feeling ko po papatok ang Avava shampoo. Ay, dapat lang. Avava, pag di ka bumili, tusok ka. Ganon. Diba? May consequence pala. True, may consequence talaga pag di bumili. Hindi pwedeng wala. So, ayan po. Queen, going back. Okay. Ayan. So, the queens went to film their own commercial and they were told to have only 30 minutes to film daw po. Do you think you will survive this, yung 30 minutes time limit? 30 minutes? Pili ko sobrang, ng 30 minutes to film eh. For me, kasi sanay din ako sa may back, ang tawag dito, behind the scenes, sanay din ako sa behind the scene. Nag-ano ako dati, nagdadirect ako dati, nag-shoot din ako ng commercials sa school, and then even music videos. Kaya pili ko sobrang easy lang siya sa akin. Baka hindi ko maano yung 30 minutes, sobrang dami na nun. Interesting po. Totoo. Dahil dito nga sa episode, si Kat nag-struggle siya and nagpapanik siya because of the time limit. Ayan, how do we feel about this? Na ganun si Kat? Feel ko hindi ko rin masasabi kasi ang sabi nga ng mga Drag Race Philippines alumni, na ibang-iba na nasa labas ka na nasa outside world ka at saka kapag nasa Drag Race ka na talaga kasi iba yung pressure. So feel ko may a bit pressure talaga na sa timing. Ako din may pressure din ako sa timing before nung pageant days kapag may mga timer, for example sa Q&A, kapag may timer talaga medyo i-struggle ako ng very light. Pero ayun, feel ko I can survive naman. Ayun nga. And medyo lang din to see Kat struggling, especially this far sa competition, di ba? Oo, kasi sobrang sobrang sikip na ng laban nila, like top 6 na, hello. Kailangan todo bigay mo na lahat ng bala mo ilabas mo na, ganoon. And speaking of that naman po, Queen, ayan, Miss Jade exceeded naman the 30-minute time limit because she was not yet done filming her commercial. What do we think about this? Based sa mga Drag Race, pati US, pili ko hayaan ko na lang siya kasi alam ko naman na may minus yun eh. Ayun. Diba? Pero siguro unfair din talaga sa ibang queens, lalo na yung sinabi nga, diba, nila, na bakit pinayagan. So, parang may favoritism. Pero feel ko, okay lang naman yun. Kaysa naman hindi matapos yung filming, di ba? Mas pangit naman tignan yun. Feel ko, yun din ang reason kung bakit inalaw nila si Miss Jade. Kasi, ayun actually. If ever na hindi, like, wala silang i-airing commercial, di ba? Oo, tsaka kapag hindi tapos, di ba? Pero considering po na 30 minutes yung time limit, for me, feeling ko, parang sobrang igsi nun, especially for a commercial. Pero if yung sa opinion po naman na mahaba na siya. Feeling ko na for me naman, like, ang iksi niya, siguro 45 minutes ang minimum ox na yun. Sabagay. Kasi, ang dami din talagang scenes and ang goal is to make it funny. Ganon. So, ayun po, kay, Miss Kat, I am with you. So, moving on na Queen. While the queens were getting ready for the main stage, Kat and Miss Jade talked about their icks as part of the queer community and trans women. So, nabanggit po nila na na-off daw sila when people ask about their genitals
which is very valid. Yes, We as super. queer community and kahit yung mga straight, dapat i-take note na super offensive nun, di ba? Like super. Mm-mm. Kaya dapat talaga ipasa na ang Soji Bill. Hindi lang naman siya para sa mga kabaklaan, hindi lang siya para sa mga LGBTIQ+. It's for everyone. So, sana, ayun, balang araw, Soji Bill, ipas na nila. Sana maintindihan nila yun. At saka, parang ano kasi, di ba? Parang iniisip ng iba na very free sila to ask these questions dahil lang chance yung yung totoo. tinatanong nila. And True. hindi sila aware na this can, alam mo yun, be offensive and kahit maging microaggression siya. Yes. Kaya kailangan talaga i-educate hindi lang yung mga kabataan, syempre. Feel ko kailangan i-educate din siya. Parang sana maging part siya ng learning, like high school. Kahit high school pwede na and then to college. Sana maging part siya. Para at least lahat aware, di ba? Ayun. Sana nga mapasa na ang Soji and ma-educate True. ng lahat at ma-implement sa curriculum. Ayan, speaking of that naman, Queen, ikaw po ba, do you have things that you find offensive, parang katulad nila kat-kat gano'n, na ina-ask sa'yo? Yung pronouns ko naman kasi, like, anything naman yung pronouns ko. So, you can call me he, him, they, them, it, or kahit Ellen, kahit ano pa man yung gusto mong itawag sa akin, okay lang. Pero, siguro magiging offensive lang kapag sa barrier ko, masyado ka ng, parang, like it na sobra. For example, sa mga drag queens, kasi may issue online na kapag, alam mo yun, may mga drag queens na nagdadrag lang kasi nga, trending siya, at mas marami nang nagdadrag, gano'n. Pili ko yun, medyo offensive siya. Na, parang na-invalidate po ang inyong ayun, drag. totoo. Kasi parang sasabi nila, parang alam nila yung art, pero hello, you don't know what is drag all about. Alam mo lang yung art. Totoo. Diba? At saka diba, dapat nga maging happy sila na Totoo. nag-i-evolve at lumalaki ang drag community here in the Philippines. Super. Siguro for me naman, hindi naman siya personal, pero nakikita ko mostly sa community natin, yung mga mask for mask. Ayun, Diba? diba? Parang ang ano nun, True. ang off. And parang Totoo. tayo na nga lang nasa community, tapos tayo din pa mag-discriminate. Diba? Sa Hello. 2023 na, ano na grinder. Totoo, di ba kasi kahit nga sa personal yan, hindi, Diba, kahit kasi hindi nila personal, sabihin diba? yun, yung term na yun. As in, mapifeel mo talaga na they Like, are... halata mo. True. Na parang mas inaano nila, in favor sila sa mga mask gays. And ayun, very off lang. Diba? Na hanggang ngayon may ganun pa rin. Kasi, hello, ang saya-saya kayo maging balik. Ewan ko kung bakit kung bakit may mas for mas na yan. Hello, mas masarap kaya. Charing. Spill! Hindi na tuloy. Mas masarap kayo mga fem. Hello. Tataa. Puta kayo. Femtops represent. Bratzy, top. Oh, di ba? Power top na Diba? Bratzy. Makaloka sila. Totoo. So, sana, sa mga tao dyan, mapa-straight man or hindi, sana, di ba, we don't discriminate people based on their soji. True. Ayun. Okay, moving on na po, Queen. So, ayan. In the main stage naman, Mama Pao was joined by the iconic Drag Race Thailand host, Panjaina Hills. Hey! Sawadika! Sawadika! Perfect, diba? Kapong ka. How do you feel about this po, Queen? Well, syempre, pasabog Migs. Panjayan Hills yun, Jai. Nag-host ng Drag Race Thailand Season 1 and Season 2, tapos nag Versus the World pa. Diba? Totoo. Napanood mo ba siya, Queen? Yes, napanood ko siya both sa may hosting niya, sa may Thailand at saka yung sa Versus the World. Nasubayabayan ko. Nagulat din ako at tinanggal siya, Dai. Totoo, di ba? Grabe yung elimination Malala. niya. Diyos ko. Parang yun ata yung pinaka-traumatic na elimination True. sa buong Drag Race history. Iyak-iyak siya talaga ng malala eh. Grabe. So, ayun po. Going back, since siya nga ang host ng Thailand, ayan, how do we feel about the, our host here in the Philippines? Ang look ni Mama Pao. Hindi yung sarap niya. Pili ko na ayoko naman i-invalidate yung mga stylists and everything. Pili ko lang, masyado lang nilang sinimplihan yung suit ni Mama Pao. Or baka nag-stick sila sa 80s or 70s look. Which is, appropriate naman yung 80s, 70s look. Pero kasi,
For me, masyado siyang na-outshine ni Panjana. Like, parang mas naging host si Panjana. At saka para sa akin din, siguro kung si Mama Pao yung pinaka-main host, parang dapat yung suotan niya, like yung season 1. Mas pasabog yun. Totoo, diba? Mas bet ko nga rin yung season 1 siya. Yung mga, talaga, nako-compliment yung body niya, gano'n. Totoo. And hindi super simple, like this episode especially. True. Dapat sobrang extravagant siya ng malala kasi siya yung host. Ganun. So sana, yung pagbisita po ni Miss Panjana Hills ay maging wake-up call. Kay Mama Pao. Kasi, Mama Pao naman, kasi di ba din siya, nagde-design ng mga true. Mga national costumes, ganyan. And we know that she can do better than this. So, malay natin, talaga, choice talaga ng production or ng stylist. So, wala din siya magagawa. Sabi nga ni Tatiana, choices. Choices niya pa rin actually, di ba? Siguro kung ako yung gano'n, choice ko pa rin yung kung susutin ko yun o hindi. Ganun. Pero yun, hoping na sa mga natitirang episode ay maging better na. Baka naman meron. Or baka next season na. So, going back naman po sa mga queens natin. Ayan. Each of the queens' commercials was aired on the main stage. For you, whose commercial is your favorite queen? Pinaka-favorite kong commercial, Ovican, tsaka yung Arizona. And then kay Jaden. Silang tatlo. Pero yung pinaka sa kanilang tatlo is si Ovican. Yung niya, shampoo-tang ina. Yeah, shampoo-tang ina. Boom! Kasi parang gustong-gusto ko yung humor ni Ovican na parang naging si Jimbo siya that time. Gustong-gusto ko yung humor ni Jimbo talaga ng malala. Like, tawa ka lang talaga ng tawa, diba? Imagine mo na, naging actual product yun. Oo, diba? Bibili ka ba, Queen? Ay, bibili ako noon, siyempre. Mapapaputang ina talaga. Let's go! Very bad yung Avava shampoo, tsaka yung kay Miss Ovican. True. Mga bestseller yan, for sure. Bestseller talaga. Hindi pwedeng hindi. And speaking of the branding naman po, Queen, ayan. Who do you think did worst this challenge? Charing. Did worst? Hindi naman siguro worst. Siguro lang, may mas magaganda lang talagang branding or commercials na nangyari. Pero yung pinaka flat na branding for me is yung kay Kat talaga siya kay Bernie. Like, yung ginawa ni Bernie, sobrang natural lang siya na commercial. And then yung kay Kat naman, yung mga jokes niya hindi naglaland. Ganon. Nawala yung humor niya. At saka, di ba, considering na branding challenge to, di ba, very well established na sobra. Silang dalawa. So, to think na nawala yung branding nila here sa challenge, parang nakakagulat lang. Oo. And siguro like yung sabi nga ni Miss Bernie na parang na-confuse niya yung challenge na literal na gagawa lang sila ng commercial. Baka akala nila gano'n lang, no? Oo. Hindi nila na-input or na-insert ang kanilang branding. And hindi ko rin na-gets yung kay Miss Bernie na heme-heme. Diba? Totoo. Ano po yun, Miss Bernie? Ano pa explanation behind that? Sobrang iksi. And yung kay Miss Kat naman, yung sa butterfly, parang naging it's such a miss for me kasi akala ko ang gagawin niya is yung sa pating. Kasi di ba, yun yung entrance niya na. Yun din yung hinihintay ko eh. So, ibig sabihin, like, aware na siya dun sa branding niya na pating. Right. Parang pating, gano'n, laban niyo. Oo, di ba? So, gano'n siya. Gumawa talaga ng akin. Paano po? Gumawa. Miss Kat, take some notes. Gato daw po dapat. Hello, hindi. Very love na love tayo ni Miss Kat. Lalo ng mga fans niya kasi mostly sila ang nanonood ng Jagha. Mga naman yan, mga good sports, ganyan. True. Shoutout sa inyo, sa mga Team Kat. So, ayan. Bale, ang top natin ay si Miss Ovi, na we agree. And ang bottom, si Miss Kat and si Miss Brain. Okay. So, ayan. Moving on naman po, Queen, with their runway looks. Ayan. So, let's do a toot or boot, Queen. Go, sige. Toot is yes, nice siya. Boot is no, haha. Lago. Just a fan survey. True. Ayan, category is Rainbow Runway Realness. First queen, Miss Hannah Beshi in her ribbon or bow look. What do we think of this? Toot or boot? Actually,
butot, charing, naggumawa ng sarili. Hindi, ano naman siya sa akin, tut naman siya, pili ko ano naman, excuse naman yung hindi masyadong plan siya. Kasi parang ano siya, for me ano siya, gusto't mayaman. Ganon. Oo, parang, ano mo yun, sinadya na gustot siya, ganon. Ang ganda kaya tignan. So, ano po, tooth or boot? Tooth siya for me. Yes. Okay. Siguro soft tooth, ganon. Oo, yan, soft tooth. Laban na yon. Next queen, captivating Kat in her ibong adar na look. Ay, What do you think of this? perfect yung kay Kat talaga, tooth na tooth ko siya. Kaya nang hinayang ako sa commercial na ng malala. Kasi yung, alam yung message na pagkaganon niya, kasi may ganon din ako national costume before na pagkaganon ko, kulay pink siya lahat, which is yung kay Let Lenny Lead, and then yung likod niya is may rainbow. May ganon ako before na ginamit sa pageant. Yun, sobrang Very tooth siya. Yes. Kasi, like, aesthetically, so super bet siya. Like, ang ganda niya sa mata. And then, ayun nga, meron siyang meaning behind it. Which is yung nakalagay, we are human. We are human. Hindi ko alam kung bakit siya inano ni Jiggly dun eh. Diba? What do you think of that? Nag-interview. Totoo ba? Parang ano ba? Oo, parang di ko naalala sa episode. Yeah, ano sabi ni Miss Jiggly? Yung pinaka-word niya parang masyado daw simple, hindi daw straightforward. So, dapat yung nilagay niya doon, sabi ni Miss Jiggly, sobrang straightforward, like katulad lang kay yung next natin, yung mga ganong Soji Bill Kineso, ganun daw yung dapat na nilagay niya. Diba? May guidelines pala sa mga ganun. Direct naman na yun. Hello? Hindi na alala yan, pero nung na-point out mo po, parang coming from you, Miss Jiggly. Go. Pero ayun, for Miss Kat, it's a tooth for us. Yes, it's a tooth. Paano yun? Ayan na. Ang Mother Salmo. Ayan. Ganito po. Sorry. Ayan. Si Mother Salmo hindi din po alam kung paano ang ganito. Hindi, yung kamay niya kasi sobrang so parang nagagal. Labi yata eh. Moving on na po with the next queen, Miss Jade So in her past Soji Bill look. What do you think of this? Siyempre, perfect din. Medyo same sana ni Kat, pero yung pili ko mas papagkumparahin ko na lang sa kanila daw, mas bet ko yung kay Kat kasi may pa-reveal. So, iba-iba yung dating ng reveal na kapag talikod mo, meron na agad. Pero, sobrang ganda ng message ng kay Miss Jade, which is past Soji Bill. Very timely and relevant siya sa atin ngayon. Na sana ipasa na talaga. Hoping. We hope for that. We are claiming for that sa mga nasinado po dyan, di ba? Tsaka kay Miss Risa, di ba? Oo. San Risa, ibaglaban mo kami. Siya lang kasi mag-say. Ating diba? Oo, di ba? So, hopefully nga, mapasa na ang... Taga dito lang yan sa amin, pupuntahan ko yun eh. Ay, sige, go na Queen, tara na. Si Miss Risa, Ontiveros, taga Philippine Best 2, dyan o. Pero yun, overall, it's a tooth for Miss Jade. So, work. Ayan. Next queen, Miss Bernie in her medals or warrior look. Tooth or boot? Tooth na tooth din ako dyan. Kasi nakita ko yung reference. If nakita mo yung reference din niya, kay Tyra Banks siya. Like, super, gayang-gaya talaga ng kay Tyra Banks, which is mas better pa yung kay Bernie. Like, puro medal and then may pagganon din na naganap na rainbow. Kay Tyra Banks siya. Ang ganda. Yung reference. Ang perfect. Totoo. For me, I think, best look in this runway. Yes. So, I think it's a shoot. Yeah, shoot actually. I-shoot natin yan. Kasi hindi mo siya inaasahan na ira-runway ng isang for a rainbow look. For a rainbow look, di ba? So, ang galing. Very strong look po to for Miss Bernie. Sobra. And next queen, Miss Ovi Hunt and her 90s psychedelic look. Tooth or boot? Yung kay Ovi, tooth na tooth din ako dyan. Siyempre, yung makeup niya pa lang, ipasabog na. Rainbow na. And then, basta pasabog talaga siya. Very branding ni Ovi Hunt yun. So, sobrang tooth din siya. Diba? And siguro, like, i-point ko lang po, yung makeup ni Miss Ovi, this runway, feeling ko ito yung pinaka-bet ko na makeup niya all throughout the season. Kasi, ang galing, like yung mata niya, I don't know kung anong ginawa niya, pero parang naging alien-y yung ano niya. Parang may pag-ganon ata. Tapos, yung sa liner niya, yung graphic liner niya na gano'n. Diba? Very bet. So, to Miss Ovi, ang galing. Okay, so ayan, last queen na. Miss Arizona Brandy in her rainbow cape. What do you think of this? Sakto lang.
Hindi, oo, sakto lang talaga siya. Kaya like walang bias kasi feel ko feel ko nakulangan lang talaga siya sa budget, which is alam ko naman understandable. Understandable naman siya, pero kasi kung nasa top 6 ka na ng competition, dapat ilabas mo na, like, yung sabi nga nila, pwede kang mag-edit, like, cut outs, di ba? Boot siya. Pero ayun, siguro, for me, ayan, mag-agree na din po ako, it's a boot. Yeah. Pero yung overall outfit naman, it's good. Pero siguro, if ko consider na top 6 na and yung mga kalaban niya is very, alam mo yun, akak talaga ang runway. At saka pasabog din yung ginawa niya. Feel ko, tama rin yung ginawa niya na parang pasabog. Nagulat nga si Mama Pao din. Yung pagkaroon niya, may mga rainbow. Ayun, yun yung ginawa niya para at least may something sa outfit niya. So, ayan po. I think that's it for our Toot or Boot segment. Again, just a fun survey. Ganyan pa. Ayan. So, ayan guys, let us know your thoughts in the comments below. Sino mga Toot or Boot? Comment lang kayo dyan. So, going back, while the queens untucked backstage, Kat opened up that Miss Jade exceeded her time limit and felt that it was unfair. Do we agree or not? Agree naman ako doon, syempre. Unfair talaga siya, lalo na sobrang konti na lang nila. So, makikita mo talaga na kung sino yung mag-extend ng limit sa time nila. So, sobrang unfair talaga siya, actually, sa lahat ng mga queens. Kahit na pinayagan siya or hindi. Pero yun, hindi binawas naman sa score niya. So, deserve. And ayun nga, siguro ko na lang rin, like, props to Miss Kat for bringing that up. Kasi feeling ko, like, siya lang ang may guts na na i-open up. Kasi, feel ko naman aware yung ibang queens na nag-exceed talaga si Miss Jade. It's just that di nila na-brought up. And ito, si Miss Kat. Kaya nga parang ginawa nila, sige sabihin mo, ilabas mo yan. Yung mga queens, diba? Mga shooter. In-encourage talaga nila na ilabas si Miss Kat. And, she can rightfully say that din naman. Yeah. Dahil, ayun nga, lahat sila nag-abide sa 30 minutes na time limit. So, I think, agree na unfair yun sa part of the most of the queens. Yes, tama. Okay. So, the queens went back to the main stage na, and Mama Pao announced that this week's winner is Ovi Khan. Do we agree? Yeah, super agree. Like, hello, commercial niya pa lang, and then the runway, pasabog. So, congrats, Miss Ovi. Deserve. Very deserve ang win. Finally! Finally! Meron na siyang Rue badge, diba? Lagi siyang nagtatap, safe, tap, safe. So, dapat lang, deserve. And ayan, na-announce na rin kung sino ang bottom queens this week, which are Miss Bernie and Miss Captivating Katrina. God. How do we feel about this, na sila ang bottom? Siyempre, naloka ako. Hello yung mga pantralo na bottom. Oo, di ba? Totoo. Pero, like, from last week. So, naloka. Grabe. Ayan, so naman, Queen, about their lip-sync performance. What do we think? Ay, ang powerful ng lip-sync nila. For me, siya, isa siya sa mga pinaka-powerful na lip-sync sa history ng Drag Race. Like, deserve na deserve yung kung ano man mangyayari. I agree na very powerful ang kanilang performance. And nga, na sobrang tagus talaga, especially na they're both trans women. Super. So, ayun, it's such a powerful message, especially in this climate, in this political climate na grabe ang discrimination, di ba? Lalo na like sa mga drag queens also. Oo, hindi lang sa sa mga drag queens din talaga. Like double yung naranasan nila Kat. I mean, hello, like Miss Pura, grabe. May mga death threats pa. Oo, Tapos diba? Wala naman mga ganap yung mga, si lang para si diba? Si Brother Eddie. Shoota siya. Diyos ko, mga pauso nila. Hindi naman siya part ng Catholic, kaloka siya. Diyos ko. So sa mga kayo ang problemahin nyo, yung mga pastor nyo na na namumulesta ng mga bata, Diyos ko. Ay! Diba? Totoo yun. Hindi sabihin nyo hindi. True. So ayan, going back na po with our queen's performance, lip-sync performance. Ayan, in-announce si Mama Pao na this week is also a double shante. Do we agree? Agree, super agree. Like, alam naman natin na walang tinanggal
last episode. Pero, hello, Kat tsaka Bernie. Tapos, yung lip sync pa nila, sobrang powerful. And then, LGBT pa. Like, sobrang grabe yung message. Very timely and relevant din siya na lip sync. At tsaka, sobrang powerful talaga. Wala ka masabi. Diba? So, ayan. I think we are done with our episode na. Pasabog, bilis. Hear you. Totoo, Queen. Nagulat nga ako. So, ayan, with that po, Queen. Who are you rooting for this season? This season, like, sobrang higpit na. Actually, like, bago pa mag-start yung season 2, I'm actually rooting for my sister, Arizona Brandy. And, of course, Mother Kat. Captivating. Hear you. Ayun, silang dalawa. So that's it for our 8th episode recapping Drag Race Philippines. With that, we encourage our audience to support our guest host, Ava Gancia. Miss Ava, where can we find you po? Ayun, everyone, you can actually find me kahit saan. Hindi. Ayun, you can support, of course, just follow my socials. Instagram, Twitter, and then TikTok. Same lang naman yun, Ava_Gancia. And then Facebook ko, which is real name ko, huwag yun nahanapin. Ayun, and then support local queens and then tip your queens din. Ayan, tip your local queens, guys. Yeah, nakalagay dyan ang QR ni Miss Ava. Diba? Ayan, we also invite our audience to be our guest host for our upcoming episodes. You can register through the link on the description box. And you can also join us every Wednesday as we host our very own watch party for this brand new season of Drag Race Philippines. Make sure to like and subscribe and follow all our socials to be updated about Drag Ha. Yeah. Again, I am Migs, the ultimate drag superfan. And join us next week as we dive headfirst into more glitter, shade, and fierce competition. Ayan, umuulan na sa amin. So, jaghang salamat and stay gay, mga jaggies. Bye! Sawadika! Sawadika, kapon ka. Bye, guys! Bye!